So another disappointing loss by Gilas. This time against Angola. Tinalo po tayo sa score na 80-70. Okay, sayang. Kasi sa first quarter, simula ng second quarter, lumalamang tayo eh. Lamang tayo by 11 points. Kaso po, nahabol po kaagad. Tapos sila naman yung lumamang. At hindi na po tayo nakahabol after nung second quarter. So sayang po talaga. Ito sana yung best chance po natin to score a victory dito po sa group natin sa World Cup. And lalo na, kanina, tinalo ng Dominican Republic yung pong Italy. Okay? So, mas maganda sana yung chance po natin na makatungtong sa second round. So, ngayon po, may do or die game tayo against Italy. So, kailangan po natin silang matalo doon sa laban na yon sa third game natin. Tapos, itong Angola, kailangan matalo sila ng Dominican Republic. Tapos sa score quotient, dapat mas mataas tayo. Okay? Mas mataas yung ating magiging lamang. So importante po na manalo tayo sa Italy sa Tuesday. Tapos malaki yung pong ating magiging lamang sa kanila. Para po dun sa quotient, para tayo yung pumunta sa next round. Kasi po yung Dominican Republic, dahil sa panalo nila kanina, sila po ay pasok na. Okay? So, ang galing talaga nung si Towns eh. Pero ito, anong nangyari? Anong nangyari dito sa game? Nung first quarter, ang ganda nung simula natin eh. Si Pugoy, si CJ Perez, yung excitement talagang nandun eh, yung confidence talagang nandun. Umaga, alam natin na kaya nating talunin itong Angola eh. Kaso, napunta na naman tayo sa ating problema pagdating po sa offensive rebounds. Okay? Doon talaga tayo kinakain nitong ating mga kalaban. Dito sa Angola, yung kanilang malaking mama, si Bruno Fernando, nahihirapan po talaga tayo. Ang laki ng katawan eh, ang tangkad, ang laki ng katawan, nahihirapan po tayo pagdating po sa depensa tsaka sa offensive rebound. Si Kai Sotto nung first quarter nagamit eh. Ang ganda din naman yung maganda din naman yung pinakita niya, may skyhook pa siya. Tapos kumbaga sa depensa, kahit papaano medyo nababago niya yung yung tira ng kalaban pagpapasok sa loob. Kaso nung nilabas si Kai nung second quarter, doon na natuto itong Angola. Ang ginawa po nila, tumutok sila ng depensa kay Jordan Clarkson, tapos yung mga passing lanes, alam nila eh, yung bola parating papunta kay Jordan eh. So kailangan bantayan lang nila yung pong direksyon ng pasa to and from Jordan Clarkson. Tapos nagpapalit-palit sila ng depensa kay Jordan, yung fresh legs parati ang dinedefend kay Jordan. Nung nadepensahan nila ng maayos si Jordan, ayun na, hirap na po tayong makascore throughout the rest of the match. Okay? Talagang basang-basa tayo nitong Angola. Wala tayong naging sagot. Nagkaroon na lang ng medyo pag-asa yung Pilipinas nung mga last few minutes ng fourth quarter. Okay? Yung from a 12-point lead, napababa po natin to 5. Okay? Meron doon yung slam dunk ni Renz Abando, yung 3-point play ni AJ Edu, tapos si Kai Sotto, yung free throws niya, finaul siya sa ilalim. Ang napansin ko lang doon sa doon sa mga plays natin na yun Ito yung nag-run tayo, napababa natin from 12 naging 5 na lang. Yun lamang nung Angola with I think mga ilang minutes left, mga less than 2 minutes left, ganon. Ang ganda nung play natin. Si Jordan magdadrive, tapos lalapit yung big man, malapit sa ring, sa court, sa hoop, tapos mapapasa sa kanya ni Jordan. Dahil yung depensa pupunta kay Jordan, open yung big man, makakagawa yung big man. Kung nagawa sana yun mas maaga, okay, baka iba siguro yung resulta. Okay? Kasi sa totoo lang, sa buong laro, hinahanapan natin ng mga plays itong sa Gilas. Walang mga ganong klaseng play eh. Lahat parating may isang player, isolation, dribble, drive sa loob, tapos kung hindi kaya, pasa sa labas, ganon, magtitres. Pero kumbaga natutulak tayo palabas ng Angola, hindi effective yung ganong style. At si Jordan Clarkson, na-control nila yung scoring,
hindi ganun kaganda yung naging production ngayon ni Jordan Clarkson. Ayun na, yari na tayo. Okay, so sayang. Itong Angola, kaya na naman to eh. Kung nakita niyo yung laro, kaya naman sana eh. Kaso, ayun nga, after nung second quarter, nung nag-adjust sila, hindi na tayo naka-adjust pabalik. Okay? So, ayun, ano pa ba mga nangyari kanina? Si Dwight Ramos, may mga magagandang 3-pointer. Si Edu, sa totoo lang, ang ganda nung combination ni Edu tsaka ni Kai Soto. Ang ganda si Edu, mas ano sa depensa eh. Si Kai Soto, syempre mahaba pa din, mahaba yung kamay. Nakakatulong din and ang ganda sana nung combination nila plus si Jordan Clarkson. Yan, kung mas na-utilize lang ng mas maayos, kung mas magagandang plays lang yung nagagawa, 'di ba? Sayang. So, ayan. Ano ba? Nakakalungkot. Sa Tuesday. Bawi na naman sa Tuesday. Ayun. Turnovers, mas konti pa nga. Ang daming fast break points. 17 yung fast break points ng Angola. Okay? Doon tayo nadali. Okay? Pag magmimintis tayo, rebound nila, biglang tatakbo na sila. Wala na, hindi na tayo makasagot doon kaagad. Diba? So, I think isang malaking difference yun. Tapos yung offensive rebounds. Si Clarkson, 21 points. Fajardo, 7 points. 7 rebounds. So, yun. Si Clarkson, usually kaya mag 28, 30 ni Clarkson. He was held down to 21 points. At medyo struggling siya. Lalo na in the middle of the game. Second quarter, third quarter. Doon tayo nalamangan ng Angola eh. Doon tayo hindi frustrate tayo, hindi tayo maka-diskarte ng maayos. So, yan, gagawin natin. Talo na naman. So, wala, it can only get you so far. Okay? So, lalabas yung mga kakulangan natin. Okay? We have still one game left. Italy, malay nyo, magkaroon ng Milagro Samoa. Yun na po ang hiling natin, di ba? Magkaroon tayo ng upset versus Italy. Pero, after ng 3 games na to, kailangan pong hopefully magising na yung pong ating mga authorities sa problema ng ating basketball system, di ba? Ng national team sa bansa. So, yun lang muna. Tsaka na natin yung mga meron pa isang game naman eh, baka magkaroon ng Milagro Samoa. Okay, sa Tuesday. So, abangan natin yan, okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Ay, laban pa rin Gilas. Okay, bye-bye.